Humina na bilang low pressure area ang dating tropical depression Neneng at tuluyan ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil dito inaasahan ang mas magandang panahon ngayong weekend sa ilang lugar na naapektuhan ng pinalakas na habagat. Gayunpaman, sinabi ni John Manalo ng DOST Pag-asa na mananatili ang maulap na kalangitan, pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan, Apayao. Sa susunod na 24 na oras na epekto pa rin ho ng habagat. Ayon kay Manalo, magpapatuloy hanggang Sabado maliwalas na panahon na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa Metro Manila at mga karatig lugar. Mababa naman ang posibilidad ng pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, ang binabantayang Tropical Storm Saudel na nasa labas ng PAR ay posibleng pumasok sa bansa sa Linggo o Lunes at tatawagin sa pangalang Obet. At maaaring palakasin nito ang habagat. Muli itong namataan sa layong 2,745 kilometro silangan ng Eastern Samar sa labas ng PAR habang kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Makibalita muna tayo sa ating lagay ng panahon mula kay Miss Leanne Loreto ng DOST Pag-asa. Ma'am Leanne, magandang umaga. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po, mainly yung habagat pa rin na nakaka-apekto sa Luzon, ngunit mas mahina naman po ito. So, expect po natin ngayon hanggang bukas ay makakaranas po tayo ng mas maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit, dito pa rin po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at Cagayan, mas mataas naman po yung tsansa ng mga pag-ulan dulot ng habagat at posible pa rin yung mga maulap na panahon. Other parts po ng ating bansa, kung may mga pag-ulan tayo, maging dito po sa Metro Manila, ay panandalian lamang at dulot lamang po ng mga thunderstorm activity. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Ngunit may tatlo po tayong sama ng panahon na binabantayan. Una dito, yung severe tropical storm na may international name na Saudel. Mahigit 2,700 kilometers, silangan po ito ng Eastern Visayas. At sa ngayon nga po ay yung magiging scenario nito possible na pumasok ng ating area of responsibility sa Sunday or Monday. At pagpasok ng PAR, hindi naman natin inaasahan na mag-landfall ito. Ngunit hihilahin muli nito yung habagat patungo sa western sections ng Luzon and Visayas and start po yan by Sunday. So, kumbaga yung window lamang po ng ating mainit at malinsangang panahon, ina-expect natin hanggang bukas na lamang. At possible din naman yung or magbago pa yung scenario dito sa severe tropical storm Saudel. Ngunit ang local name po na susunod kung makapasok ng ating PAR itong Saudel ay Obet, yung kanyang magiging local name. Aside naman po dyan, may dalawa pa tayong low pressure area na binabantayan. Una yung dating bagyong Neneng na medyo nandyan pa rin po sa may area ng Taiwan, more than 560 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At yung pangalawa naman ay malapit dun sa severe tropical storm Saudel. Itong nasa mahigit 1,700 kilometers silangan naman ng northeastern Mindanao. Yung dalawang LPA na ito ay may medium chance na mag-develop bilang isang bagyo. Ngunit sa ngayon wala naman po itong epekto sa ating bansa. At kung mag-develop man, ay maaaring short-lived lamang po at hindi magda-landfall muli sa ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Leanne Loreto, magandang umaga. Ma'am Leanne, lungkot naman ako doon. May window lang pala yung natin, yung mainit na panahon hanggang bukas. Ibig sabihin, by Sunday, pagka pasok ng bagyo, mapapalakas na naman ito yung habagat. Yes po, gradually ay mag-i-increase yung intensity. Yung mas malakas po by later this week. Pero yun nga po, simula Sunday, bahagyang lalakas na naman yung habagat at makakaranas na naman tayo ng mga pag-ulan. Opo. Yung habagat ho ba natin o yung southwest monsoon, ito na ho ba yung peak nun ngayong August o di ho nagkakamali hanggang Oktubre? Generally po, August talaga malakas yung ating habagat and sapit ng usually hanggang September po siya naglalas. Alright, maraming salamat Ma'am Leanne. Maraming salamat, ingat po tayong lahat. Leanne Loreto ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15.